Paano mo nabuo sa iyong hallucination, sa iyong guni-guni, sa iyong imagination, yung 5,500 flood control projects. No? So ito po, kitang-kita na natin, 2 buwan na pong mainit na pinag-uusapan ng kontrobersiyang ito, merong krimen, kitang-kita na ho nating lahat, subalit walang kriminal. Maaari din natin baliktarin. Kitang-kita na kung sino yung mga kriminal, pero tila wala pa rin silang krimen na nagagawa. Bakit? Wala pa hong nakakasuhan eh. Buo na po lahat ng gusto nilang mga ebidensya, nariyan na. Sa Bulacan, kasi yan po yung uminit eh, yung dakilang lalawigan at makasaysayang lalawigan ng Bulacan. Sentro po iyan ng Ghosts Flood Control Projects. Sentro po iyan ng Flood Control Fund Anomaly. Sentro po iyan ng Flood Control Funds Kurakot. Sentro po iyan ng Flood Control Funds Corruption. No? Hanggang sa ngayon, wala yung mga personalidad na una ng mga nabanggit at bilyong-bilyong piso ang tinanggap ng kanilang distrito na flood control funds ang naimbitahan o nais-imbitahin ng ICI. Bakit? Budol ho yung ICI. At bilang Pilipino, nananawagan po ako sa mga kamag-anak ng mga bumubuo ng ICI. Kausapin po ninyo yung inyong mga kamag-anak. Dahil alam ko naman na hindi ho kayo lahat dyan ay hindi naging biktima ng baha. At ako'y nakakatiyak bilang Pilipino rin kayo, galit din kayo sa korupsyon. Kausapin po ninyo. You apply your persuasion at kausapin yung inyong mga kamag-anak na itama sana yung kanilang ginagawang landas ng kanilang proseso ng hindi ko kasi masabing investigation eh. Wala naman po silang investigatory power. Ano? Maari siguro fact-finding, pero wala din po yan eh. Wala silang subpoena power, wala silang contempt power. Palamuti lang po yan, borloloy lang po yan. Ano? Wala pong poder ang ICI. Usapin niyo yun yung kamag-anak, talikuran na yung ICI na yan. Alam mo ninyo ang pag-asa ng tao, ang mataas sa pag-asa ng tao, nandun po dati sa Blue Ribbon eh. Kaya lang, sinalaula po. Nagkaroon po ng school bukol sa Senado. Nabalasa, tinanggal yung dating chairman at nawindang-windang na ho yung proseso ng pag-iimbestiga. Pinalitan ng chairman, nagbitiw yung chairman, nagpahayag yung Pangulo ng Senado, babalik daw yung dating chairman. Lukuhan po ito. Sirang-sira na po yung ating mga institusyon. Ano? Kaya base sa dokumento, sana manawagan yung nananawagan tayo sa mga kamag-anakan ng mga bumubuo ng ICI. Pakiusapan po ninyo yung inyong mga kamag-anak. Anyway, lahat po ng mga taong nandyan, pagdating career-wise, made na po yung mga yan eh. In fact, very prestigious, illustrious na nga po may tuturing yung kanilang naging career path. At sa kanilang edad, tinitingala, iba na po yung estado sa lipunan. Sana naman, gumawa na lamang po kayo ng legasiya, hindi lamang para sa inyong pamilya, hindi lamang para sa inyong pangalan, kundi legasiya para sa Pilipino na kayo'y kalaban ng korupsyon. Huwag na ho kayong magpagamit. Wala na ho kayong papatunayan, mga established na po kayo. Retired na nga ang karamihan eh. Retired na, nakapagsilbi na sa bansa. Sana isipin ninyo, legasiya ng inyong pangalan, legasiya ng inyong pamilya, pero sa pangkalahatan, legasiya po nating mga Pilipino na labanan na natin ang korupsyon at ipaglaban natin na magkaroon ng higit na magandang bukas, kahit po fighting chance. Bigyan natin ng fighting chance yung ating mga kabataan na magkaroon ng higit na mabuting buhay. Alright mga kababayan, so tayo po ay magkakaroon ng commentary and analyzation dito nga po sa naging live ni Attorney Vic Rodriguez kamakilan, no. Ito po yung walang kamatayang usapin tungkol nga po dito sa flood control scandal na hanggang sa ngayon ay hindi pa nabibigyan ng hustisya. At sabi nga po ni Attorney Vic Rodriguez na itong ICI ay isang budol lamang, no. Well, parang sa kabilang banda talagang masasabi nating budol talaga dahil sino ba namang maniniwala dito
dahil mismong administrasyon ang nag-appoint ng mga mag-iimbestiga kuno dito sa mga mastermind kuno ng flood control issue, no, na alam naman natin na talagang ang hirap paniwalaan, mga kababayan, no, at napakaraming Pilipino yung nagtataka kung bakit hindi kinakailangan isapubliko yung kanilang ginagawang pagdinig, katulad na lamang ng mga nakaraan na inimbitahan nila upang imbestigahan. So wala tayong nabalitaan talaga kung ano talaga yung tunay na nangyari sa kanilang pag-uusap or naging talakayan during that time. Kasi nga syempre private investigation daw, chuchu ang kanilang ginawa. Well, para sa akin at para sa higit na nakakaraming Pilipino, mga kababayan, ako ay hindi sumasang-ayon, no. Talagang total talaga ako dito sa ginagawa nilang investigasyon na pribado. Kasi pera ng taong bayan yung issue diyan. So we should know, mga kababayan, kung ano yung tinatakbo ng investigasyon nila. No, kinakailangan nating malaman real time kung ano na po yung tinatakbo ng kanilang ginagawang investigasyon. Siguro maniniwala lang ako ng kaunti kung talagang magkakaroon sila ng representative from different religion, no, kagaya ng iglesia, katoliko, born again o kung ano mang relihiyon niya na nandoon, no, at magkaroon ng kahit isang oposisyon na kasama din dun sa grupo ng ICI upang nang sa ganun ay magkaroon ng transparency, no. Kung hindi nila gusto na isapubliko, pero much better na isapubliko nila lahat ng mga nalalaman nila dahil we need accountability and transparency dahil pera po ng taong bayan yung issue dyan at hindi naman tayo makakapayag na gaganunin lang tayong totolonggesin or gagawin tayong uto-uto. Dahil itong nakikita kong malaking sarswela na ito ay napakahirap kasi ano na, mga kababayan, may mga napangalanan na, no, may mga napangalanan na at nandiyan na yung krimen. So bakit gano'n? Napakatagal ng hustisya. Ganito ba kasi mayaman? Ganito ba kasi dahil maraming pera? So kayang paikutin? Samantalang yung mahihirap, mga kababayan, nagnakaw lang ng grocery, nagnakaw lang ng bigas, nagnakaw ng gatas, nakukulong na agad, no? So ito yung nakakalungkot na realidad ng buhay. At tama nga naman si Attorney Vic Rodriguez na mas kampante pa talaga ang mamamayang Pilipino nung nasa Blue Ribbon Committee pa itong issue na to, no, yung hawak po ni Senator Marcoleta, no, talagang kaabang-abang talaga at nakakawindang talaga yung mga lumalabas halos everyday na pinapanood natin yan, talagang parang may bagong issue na lumalabas. Tapos all of the sudden, nagbago ng chairman, pinalitan ni Ping Lacson, tapos ngayon si Ping Lacson naman, nag-resign, umalis, tapos ngayon na naman babalik. Ano yun, ginagawa niyong Kengkoy, yung institution, no? Kaya ang taong bayan talaga, maging ako, mga kababayan, napakalaki na ng trust issue ko sa ating gobyerno, no? Dahil hindi na natin alam kung ano yung totoong nangyayari at tayo pinapaikot-ikot nga. Sabi nga po ay ginagawa nga daw pong circus, no? Etong nangyayaring iskandalo na ito at hindi naman po makakabayag yung mga Pilipino, mga kababayan, sa ganitong sitwasyon. Biruin ninyo, mapapansin ninyo. Matagal na silang naglalabas ng mga press release, media release, yung sa galing sa Malacanang. So hindi pa rin natatapos yung kaliwaang rally, no? At ngayon nga sa November 30, mga kababayan, ay talagang may isasagawa na namang malawakang rally, no? Sabi nila, may mga sabi-sabi na mas malaki daw to at mas matindi kumpara nung September 21st na sinamahan natin, no, na talagang marami din ang umattend talaga, kaya lang ang kapangitan lang sa part na yon ay may kanya-kanyang agenda, no, napakaraming mga organisasyon, mga napakaraming grupo yung umattend pero iisa yung kanilang hindi iisa yung kanilang hangarin, no. Merong anti-Duterte, anti-Marcos, merong papabagsakin ang Marcos Duterte, may ayaw na mapabagsakin. So hindi nagkaisa, no, yung rally nung September 21st. Kaya parang sa tingin ko, kung ako siguro yung kawatan, no, na nakaupo sa gobyerno,
Talaga hindi ako matatakot, hindi ako mangangamba dahil hindi ko nakikita yung pagkakaisa ng Pilipino, 'di ba? So yun lang yung ano nila kumbaga, pinanghahawakan nila na hangga't hindi nabubuo yung, pagkakaisa ng, mamamayang Pilipino, go lang 'no? So sasamantalahin nila yung ginagawa nilang, pangkamkam o pagkamkam sa kaban ng bayan. Which is nakakalungkot kasi tayo yung nahihirapan mga kababayan 'no, sa ganitong, issue lalo na sa flood control. Alam niyo naman po yung issue ng flood control, napakarami pong kababayan natin yung nagbuwis ng kanilang, mga buhay nang hindi nila ginusto 'no, at napakarami nating mga kababayan ngayon ang nagsa-suffer mentally 'no, sa ibang bansa kasi tayo po ay nabubuli. Dahil itong pagkakamali ng iilang individual ay na-generalize na tayo bilang isang corrupt, bilang isang magnanakaw 'no. Nakakahiya kasi noong, mga nakaraang, taon sa administrasyon po ni PRRD, ay ang taas po ng tingin sa atin ng ibang lahi. Samantala ngayon mga kababayan, grabe, napakarami sa social media na nagrarant 'no, na ganito yung, kanilang, nararamdaman, nararanasan sa bansang kanilang, kinatatayuan 'no, na sila ay, talagang kilala bilang isang, flood control, 'yan ganyan, corrupt country. So, imagine yung epekto nun sa ating mga kababayan doon na nabubuli. 'Di ba? And how much more sa economy natin na sinasabi nila na walang problema sa ekonomiya natin, na maunlad ang, ekonomiya natin. So nagkakamali sila kasi biruin niyo magkano na ang dolyar ngayon mga kababayan, 58 point something na versus sa piso. So ibig sabihin humihina yung, power ng piso natin. Kaya isang indikasyon lang 'to mga kababayan dahil nga po ito sa lumalalang na issue ng korapsyon at siyempre sino ba namang investor or sino mga businessman 'no ang, magtitiwala na mag-invest dito sa ating bansa gayong laganap ang, korapsyon at malawak ang korapsyon dito sa ating bansa na up until now ay walang napapanagot. Kung maaalala niyo yung mga kababayan, pati yung mga business sectors, yung mga, Philippine Chamber, Makati Business Club ay, kinalampag na din 'no or kinall out na din ang, palasyo na aksiyunan 'no, na mabigyan ng, agarang aksyon at kasagutan itong, nangyayaring, anomalya sa pagkamit ng kaban ng bayan. So, siyempre mga businessman 'yan, ang lalaki ng mga tax niyan, 'di ba? Tayo ngang ordinaryong Pilipino, talagang malaki yung tax na nababayaran natin at nako-contribute natin at ang kapangitan lang dun ay napupunta sa iilang, bulsa ng iilang individual. So, hangga't may korapsyon mga kababayan 'no, ito lang 'no, lesson learned na hangga't may korapsyon sa isang bansa talagang patuloy na maghihirap at hindi aasenso ang ating bansa. Kung patuloy pa tayong nangungutang ng nangungutang at wala namang balik 'no, at talagang napupunta maganda sana wala namang problemang mangungutang mga kababayan kung talagang napupunta sa maayos. Kasi maganda nga 'tong infrastructure kagaya ng flood control, napakagandang proyekto nito kung gagawin ng tama. So, ayan lang mga kababayan, ito ang aking, komentaryo at analyzation dito sa nangyaring 'to 'no. Parang talagang, ginagawang circus lang itong investigation kasi wala tayong nakikitang konkretong kasagutan, Puro ano na lang, haka-haka, puro ano na lang, kesyo ganito, kesyo gano'n. Hindi ganyan ang dapat na malaman nating Pilipino. So hanggang dito na lang muna mga kababayan, kung nagustuhan niyo itong ating commentary, analyzation, or kung may gusto pa kayong idagdag 'no, i-comment niyo sa baba yan at ating, tatalakayin yan. At kung gusto niyo mapanood ng kabuuan ang live ni Attorney Vic Rodriguez ay bisitahin at suportahan niyo po ang kanyang, Facebook page, ang Attorney Vic Rodriguez. Muli maraming maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.